Hi guys, good morning. For today's video ay magre-ribbon with hair color ako kay Madam. At ito po yung kanyang itsura ng kanyang hair. At bago ko po siya lagyan ng pang-ribbon na gamot, binabad ko muna siya ng pang-color na light blonde kasi ang buhok niya siya, may puti siya guys, kaya ibabad muna natin siya ng 30 to 40 minutes. After that, i-rinse ko siya, tapos applyan ko siya ng pang rebanding. Ayan na guys, in-applyan ko na po siya ng pang hair rebanding guys, number 1. Ibabad ko na lang din po siya ng 40 minutes kasi medyo mabilis lang natin siyang ibabad kasi may kulay na siya at mabilis lang siyang maluto guys. Kaya lagi po nating i-check ang ating ginagawa guys, at lalong-lalo na pag nagre-ribbon tayo with hair color. Kasi kami nag-hair color kami guys, uunahin namin talaga yung hair color bago namin siya i-ribbon kasi para hindi masisira ang buhok. Habang nakababad yung buhok ni Madam guys, may gagawin muna tayo. Pwede tayo magluto para mamaya kain na po tayo bago natin siya itansya ng bonggang-bongga. O diba? Akin na siyang patutuyuin sa blower. Tuyong-tuyo talaga siya guys para hindi tayo mahirapang magplancha. Kasi pag medyo basa yung buhok pagpaplansahin natin, medyo nagugulat yung client na akala nila nasusunog yung kanilang anit. Pero yung usok ng buhok ay pumapasok sa ilalim ng kanilang anit. Kaya ingatan natin kung hindi pa pala kayo naka-follow sa aking sila makapasok guys. Follow nyo ako guys, at kung nagustuhan niyo aking mga ginagawa, pwede nyo i-share, i-like at mag-comment kayo sa comment section guys. Itong titrabawan kong salon ay dito lang ito sa Gate 2 GL Hair Salon. Do you ever love your hair? Dito lang yan sa GL Salon. Punta lang kayo dito kung gusto nyo magpa-ribbon guys. Kahit beads na buhok guys, pwede naming i-ribbon, depende sa texture ng buhok guys. Kung matibay naman siya, pwede pa siyang i-ribbon, pero pag sensitized na, hindi na po pwedeng i-ribbon guys kasi mapuputol na po yun. Kaya test muna namin yung buhok kung pwede pang i-ribbon o hindi na. Kaya ayan guys, naka face mask yung lola nyo kasi nga
may ubo nga ako ngayon at pumasok talaga ako ng dahil lang dito sa aking client kasi galing pa ito sa ano guys, sa Paris. Ilang taon ko na tong client, hanggang ngayon client ko pa rin siya, hinahanap pa rin niya talaga ako, kaya pumunta talaga ako dito sa salon para lang siya i-ribbon. So kahit ngarag-ngaragan ang lola nyo, ang mamsi nyo, okay lang yan. Basta maibigay natin ang magandang serbisyo sa ating mga client. Kasi ito po yung ating pinagkikitaan, itong ating trabaho. At mahalin din pala natin ang ating mga trabaho guys. Kasi pag nawala na ito, mahirapan tayong maghanap ng trabaho. Ayan guys, kahit ano yan siya guys, kahit ribbon with color yan siya, shiny pa rin ang buhok ni madam guys, at hindi siya dry. Kasi kailangan yan siya, kailangan ding may technique ka pag nag-hair-ribbon ka na may color, kasi depende yan, kasi masusunog din ang buhok pag hindi ka marunong guys. Kahit nga walang color ang buhok, kung hindi ka marunong mag-ribbon, talagang masusunog siya. Kaya itong ginagawa ko para lang po ito sa mga professional na hairstylist. Siyempre, gupitan muna ng mamsi nyo ang excess ng kanyang buhok konti. Tapos blower na natin siya, planchahin natin pagkatapos uuwi na siya guys ng masaya, kasi alam niya na ang buhok niya ay maganda ang pagkagawa. Kasi ilang years ko na itong hinawakan ang kanyang buhok, hanggang ngayon nahawakan ko pa rin siya. Lumipat lang ako ng salon pero sumunod pa rin siya guys. At napakabait ito ni madam guys, galing ito siya sa France guys. Siyempre, ang payo ko lang din po sa mga baguhan lang po ng mga hairstylist na hindi pa po marunong sa gupit pero marunong ng mag-ribbon, dapat mag-ano po kayo, mag-aral po kayong manggupit ng buhok, para po kung sakali pong na-damage po yung mga buhok na inire-ribbon ninyo, kaya po niyong solusyonan. Eh, hindi lang po ang pagre-ribbon ang alam natin, dapat alam natin lahat, dapat versatile po tayo. Kasi ito po yung ating trabaho. Kaya mga mamsi ko dyan, mga sisterit ko dyan, dapat matuto kayo nitong trabaho na ito, kasi mabilis lang po ang pera dito. At ikaw po yung hahabulin ng client, hindi po ikaw ang maghahabol, kasi kung nagustuhan nila ang iyong serbisyo, ay ikaw talaga ay kanilang balik-balikan. Lalo na pag alam nila na marunong kang gumawa, balikan ka talaga nila kahit malayo pa silang pumunta. Pagbalik nila, ikaw pa rin yung babalikan nila guys. Kaya mga mamsi natin dyan. At malapit na nga pala siyang matapos guys, kasi paplansya ko na lang siya, pero hindi na lang katulad kanina na sobrang tagal ang plancha niya. Itong plancha na ito parang retouch na lang to siya para maganda naman ang kanyang buhok.
Pero maganda na talaga yung hair niya kahit hindi siya ipa-plansya. Kaso lang, kailangan ko pa rin siyang i-plansya guys. Kasi 3 araw siyang hindi maliligo sa kanyang buhok. Mabusisi ang ribbon guys. Pero kung talagang ito yung trabaho mo, pagbutihin mo para yung mga client mo ay hindi mawawala ka man sa ibang pinagtrabahoan mo, pero ang client mo ay taga-subaybay mo pa rin yan siya, at sila po ang nagre-recommend sa iba na doon ka magpagawa kasi ito si ganito, ganyan, marunong siyang gumawa ng ribbon. Hindi lang din pagre-ribbon ang aming alam, marunong din kaming magupit, marunong kaming magkulay, marunong kaming mag-make up. Lahat po ng gawaing salon guys, alam namin kasi bago po kami pumasok sa salon, pinag-aralan muna namin lahat-lahat. Lalong-lalo na itong pagre-ribbon kasi ito yung pinakamahirap. Pag nasira mo yung buhok ng client, ang feedback sa'yo iba. Kaya ito yung nag-focus po talaga kami dito sa ribbon kasi mahirap na machismis. Ayan, nagpa-plansya na rin ang Ma'am Shinyo, pero hindi na tulad ng plansya kanina, super tagal talaga. Ang plansya na ito parang retouch na lang. Ngaragman ang buhok ng Ma'am Shinyo basta maayos ang buhok ng client at masaya siyang umuwi. Ipabalik na rin po kasi ito sa France guys, kasi kaya niriban ko siya. Diba ang aking buhok ay ngarag na, pero ang buhok ng client ay super shiny siya, bounce and swing. At ang kinulay ko pala dito guys ay number 7 lang kasi basic color lang siya. May puti kasi siya at ayaw din niya ng matingkad na color. Ang ginagawa ko sa kanya hair color and rebonding. Ayan, i-retouch natin siya konti, blower na lang siya konti. Tapos na siya at uuwi na siya kasi sunduin ng kanyang anak at asawa. Sana po nagustuhan ninyo ang aking mga video kasi hindi muna po ako nakapag-video sa labas kasi guys may trabaho nga po ako at dito na lang po ako muna sa salon nag-video para naman yung mga sisterit natin dyan at saka mga mamshi natin dyan na gusto ding matuto sa ganitong trabaho, pwede niyong pag-aralan, pwede kayong mag-aral para lahat tayo marunong. Diba nabasa konti yung damit niya, kaya pinapatuyo ko muna siya guys para hindi naman siya kabagin pag uuwi siya. Hanggang dito na lang guys, thank you for watching. Ito na yung result ng kanyang hair lalo.